So hello guys, hello mga katipid tips. So ngayon ay gagawa po tayo ng yema or masapan po na tinatawag. So nag-try and error po tayo dito kasi meron tayong hinahanap na pinakang texture po ng ating masapan. So yung crispy outside, soft inside po na tinatawag. So yung pinakang tips, idea kung paano po siya gagawin, nakapaloob na po yun dito sa video. Tapos kung gagawin po natin siyang extra income, so may idea po tayo sa pinakang costing po dito. Interesado po kayo sa paggagawa ng yema or masapan? Tara, samahan niyo po ako sa paggagawa ng ating masapan! Unang ingredients po natin ay gagamit tayo ng 1 kilong condensed at Dorin brand yung ginamit ko. So kahit ano naman pong brand is pwede po natin gamitin dito. At yung pinakang sekreto po natin dito sa ating yema or masapan, gagamit po tayo ng cornstarch. Pwede rin po ang kasaba. Pero ako, ang ginamit ko po ay cornstarch. So ito, hahaluin lamang po natin ng mabuti hanggang sa wala na po siyang buo-buo. At kapag tingin po natin, na-mix na po natin ng ayos, so pwede na po nating buhayin yung pinakang apoy po natin. So lulutuin lamang po natin ito sa alalay na apoy or dapat control po natin yung apoy para hindi po bigla at hindi po masunog yung pinakang gatas po natin. Ito, hindi na po natin ito titigilan sa halo at ang paghahalo po nito yung ilalim tapos yung pinakang gilid para hindi po nagtututong yung pinakang gatas po natin. So after 15 minutes, pwedeng mag-check na po tayo. Kumuha lamang po tayo ng tubig tapos kapag ipinatak po natin yung condense po natin, kapag nabuo na, it means is pwede na po yung yema po natin. At dito po sa punto na ito, after 15 minutes, pwede na po tayong maglagay ng flavor kung maglalagay po tayo. So ako, maglalagay po ako ng crushed peanut. Sa pinakang flavor, pwede tayong maglagay dyan ng cheese, kasoy, pinipig. So nakadepende po sa atin. At pwede rin naman po na plain or yung classic po na tinatawag. So pwede na po nating patayin yung ating apoy at isasalin po natin ito sa isang lagayan. So, pinahidan ko po ito ng kaunting oil para sigurado lamang po na hindi na ganong kadikit yung yema po natin dito sa paglalagyan po natin. So, magbabalik po tayo kapag kaya na po ng ating kamay is pwede na din po natin itong balutin. So, iset aside lamang po muna natin. Habang medyo pinapalamig natin yan kasi sobrang init pa talaga niya. So, ito yung paglalagyan po natin yung cellophane. Bali sa isang sheet, kapag pinagtupi-tupi po natin yon, ang kalalabasan po nun ay 64 pieces yung makakat po natin na ganitong kalaki kapag na-square-square po natin yon. Okay, so kinat ko na siya para mabilis lamang po. Pwede na natin itong balutin kasi kaya na po ng ating kamay. Gamitin ko pong panukat ay 1 teaspoon. Tapos, ang gagawin ko dito kapag kukuha ng ating yema or masapan, paikot. Kasi ang nauuna dyang lumamig is yung mga nasa gilid-gilid. So, medyo madikit pa talaga siya. Pero, magiging okay din po yan kapag malamig na. Pagtatag-upin lamang po natin bawat dulo ng masapan po natin. Siya, kailangan is sakto lamang po yung pinakang init. Okay? So, bawat masapan, tumitimbang po ito ng 10 to 11 grams kasama ang timbang ng ating cellophane. Sa wakas, natapos na po tayo dito sa ating masapan at tinulungan tayo ng ating chikiting para mas mabilis. So, tayo po ay naka 74 pieces. So, yung nakain namin, medyo madami-dami din yun. Lahat kami tumitikim. Estimate, halimbawa, kung wala tayong magbabawas, nasa 80 plus po ito mahigit. Tutuusin na lamang po natin sa 74 pieces para kumbaga is may pag-a-adjustan pa tayo ng mga presyo po natin. Okay, so sa unang balot, ganito yung pinakang texture niya. Kung napapansin nyo is medyo nakadikit talaga siya. So meron tayong hinahanap na texture. Yung medyo crispy yung labas, tapos soft inside. Pero ito mga katipid tips is pwedeng-pwede na. So bukas, magbabalik po tayo ulit. I-update ko kayo sa itsura ng ating pong masapan.
So, ito na yung pinakang 2 days nung ating pong masapan. Ibigyan ko po kayo ng idea sa pinakang packaging po natin. So, unang-una is yung plastic. Ang brand po nito ay Duraflast din, pero medyo manipis. So, 6x8 yung pinakang size po nito, pero depende pa rin kung ilang piraso po yung ilalagay po natin. So, ito na po yung pinakang 2 days nung ating masapan. Ipakita ko na sa inyo yung pinakang texture nung masapan po natin kapag ikalawang araw na. Yung pinakita ko sa inyo kahapon, hindi pa siya ganun kabuo yung gilid. So, ngayon, sa ika-2 days, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano po yung pinakang texture na nito. Pero bago po yun, bigyan ko muna kayo ng idea sa pinakang packaging po natin. Bawat plastic, maglalagay po ako dito ng 10 pieces. 8, 10. So, ito yung bagay na iaalok natin sa mga sari-sari store. O kaya naman kahit hindi, yung ititinda natin sa mga tindahan or yung mga ipapa-order natin sa mga ka-work po natin. Diba? Pwede na natin itong i-seal. Kung wala tayong pang-seal, pwedeng sticker yung gamitin natin. Or pwedeng candle yung gamitin po natin para maisara. Diba? So, ito yung ating naka-plastic. Tapos, pwede rin po natin itong ilagay sa mga tab. So, mas marami yung sa tab natin. Pwede tayo maglagay ng 15 pieces. So, kung gusto natin ng nakatayo, itong ating cellophane, so, gumamit tayo ng 750 ml. Okay, so, diba? Ang ganda-gandang tingnan yung nakapack or nakatab. Okay, so nakadepende sa atin yung packaging na gagamitin po natin. Ngayon, idea naman kung ano na pong itsura nung masapan po natin nung ikalawang araw na. Kasi diba kahapon, nung pinakita ko sa inyo is hindi pa siya ganun kabuo yung labas. Ngayong ika-2 days, ipakita ko sa inyo. So, ito yung gilid na. Okay. So, kitang-kita na yung pinagkaiba nung kahapon at saka ngayon. Kumbaga, yung pinakang gilid is, ito na yung tinatawag na crispy outside. May pagka malutong po talaga yung gilid niyan. Tapos, kung napapansin nyo, yung pinakang loob niya is basa-basa. So, ang ganda na ng texture ng pinakang itsura. Hindi ko lang alam kung kitang-kita sa video. So, ito yung tinatawag na crispy, oh. So, nababali siya talaga. Kasi ito yung pinakang loob niya. Ang ganda ng texture. Ito yung hinahanap ko na pinakang texture ng masapan po natin. Yung hindi madikit dun sa pinakang cellophane po natin, may pagkalutong yung labas at yung loob is malambot. Tapos na medyo merong kunat. Tapos yung pinakang lasa niya, napaka-milky mga katipid tips. Alam mo yung wala kang malalasahang iba, kundi yung pagka-milky, pagka-creamy. 2 ingredients lamang po yung kailangan po natin para makagawa po tayo ng masarap na masapan. Pinakang 3 ingredients na lamang po natin is kung maglalagay po tayo ng flavor. Ngayon, habang tumatagal, mas nag-firm or mas nagiging perfect yung labas ng masapan po natin. Okay, so dito mahalaga yung paglalagay ng ating cornstarch kasi siya yung dahilan kung bakit hindi madikit dito sa cellophane po natin. At siya din yung dahilan kung bakit nagki-crispy yung labas ng masapan po natin. Ngayon, kung gagawin natin siyang extra income, bigyan ko naman po kayo ng mabilisang costing dito po sa ginawa po natin. So, yung costing na gagawain po natin ay base po sa pagkakabili ko. Basta mahalaga po doon, magkakosting pa rin po kayo ng sa inyo. Kasi yung lagi ko pong sinasabi, magkakaiba po tayo ng lugar at presyo na mabibili po natin. Okay? Tapos, yung costing po natin ay dito lamang po sa naka-plastic kasi medyo haba po yung video po natin kung isasama pa rin po natin ito. Basta mahalaga po doon, may idea tayo kung magkano po yung kalalabasan po kada isang piraso. So, umpisahan po natin sa 1 kilo ng condensed, 110 pesos. Ilagay po natin cornstarch, 3 pesos. Sa flavor na inilagay po natin na mani, 8 pesos. Optional lamang po ang paglalagay. Pero kapag naglalagay po tayo ng flavor is, nagpapadagdag din siya ng dami nung pinaka magagawa nating masapan. Kaya ang total po ay 121 pesos. Ngayon, magpa-plus pa rin po tayo ng pinakang packaging na gagamitin po natin. Okay, so, unang-una sa cellophane na magagamit po natin. At yung pinakang plastic po natin, 7 piraso. At kung maglalagay po tayo ng sticker, so sabihin na lamang po natin na 35 pesos. Kasi 74 pieces lang naman po yung nagawa po natin. At sa pinakang labor po natin, gas po natin, sabihin na po natin na 70 pesos kasi kaunti lamang naman po yung ginawa po natin. Kaya ang total na po ng puhunan ay 226 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 74 pieces na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun, 3.05 po yung pinakang puhunan po natin
kada isang masapan. So, yung pagbebenta pa rin po nito, nakadepende yung presyo po sa atin. Pero ako, tutuusin ko po siya na 6 pesos po bawat isang piraso. Kada isang plastic, naglagay po tayo dito ng 10 pieces. So, naka 74 pieces po tayo. Makakabalot po tayo ng 7 na plastic. So, nagkulang na lang siya kasi yung nilagay sa tab, tapos yung pinagkukuha na po ng mga chikiting ko. Okay, so sabihin na lamang po natin, makakapitong balot po tayo. Yung the rest is dagdag na po yon sa pinakang tubo po natin. Ibebenta ko to ng 60 pesos. Kapag itinimes po natin yon sa 7 balot, posible po tayong bumenta ng 420 pesos. At kapag i-minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 194 pesos po sa 1 kilo ng masapan na ginawa po natin. So, madaming variation yung pwedeng gawain po natin dito para madaming pagpipilian. Pwede maglagay tayo ng cheese, ng pinipig, ng kasoy, peanut. So, diba? Dahil lagi-start pa lamang po tayo. So, konting tiyaga-tiyaga lamang po tayo sa pagbabalot. At sigurado, tayo po ay kikita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Kaya stay tuned lamang po kayo at kita-kits po sa mga next video po natin.